Sa isang posibleng hinaharap, isang tsunami na may pandaigdigang saklaw ang tumama sa iba't ibang rehiyon ng planeta Earth. Isa sa pinakaapektadong lugar ay ang distrito ng Hong Kong, China, kung saan tuluyang nilamon ng napakalaking alon ang buong metropolis. Ilang buwan matapos ang trahedya, isang dalaga na nagngangalang Asha ang nagtatago sa gitna ng guho ng isang gusali. Dahil nananatiling lubog ang lungsod, kinokolekta niya ang tubig ulan upang inumin, ipangluto, at maging ilawan, ikinakabit ang maliliit na ilaw sa mga bote ng tubig. Isang umaga, umakyat si Asha sa tuktok ng gusali at kinuha ang isang radyo na may headphones mula sa loob ng isang tangke. Inayos niya ang frequency at narinig ang isang boses na sinusubukang makipag-ugnayan sa mga posibleng nakaligtas, nag-aalok ng tirahan at pagkain. Ngunit binaliwala ito ni Asha at ipinagpatuloy ang kanyang nakasanayan, kinokolekta ang malinis na tubig mula sa bakal na rehas upang magluto ng instant noodles. Pagkatapos kumain, ginamit niya ang kanyang binoculars upang obserbahan ang paligid at nakita niyang gumuho ang isang gusali sa harap mismo niya. Agad niyang sinilip ang ibang apartment at napansin ang ilan pang nakaligtas na nagtatago mula sa mga posibleng kriminal. Sa gitna ng baha, nakakita si Asha ng isang pakete na lumulutang malapit sa gusali at nagpasya siyang kunin ito. Gumamit siya ng pansamantalang tirador at pinakawalan ang isang harpon na gawa sa tinidor, tumama ito sa pakete. Ngunit nang subukan niyang hilahin, biglang lumitaw ang isang hindi kilalang nilalang mula sa dagat at kinagat ang kahon. Sa lahat ng kanyang lakas, nagawa ni Asha na hilahin ang pakete ngunit nasugatan ang kanyang braso. Sa kabila nito, sinilip niya ang laman ng kahon at natagpuan ang ilang walang silbing gamit kasama ang isang bote ng inumin. Uminom siya ng kaunti, ginamit ang inumin upang linisin ang sugat, at tinakpan ito ng piraso ng tela. Pagkatapos, bumalik ang dalaga sa tuktok ng gusali upang magpatuloy sa pagmamasid, nang bigla niyang marinig ang sigaw mula sa isang apartment sa malayo. Nang tumingin ng mas mabuti, nakita niyang may mga barkong dumaong malapit sa gusali, nagdadala ng mga pirata at manloloob. Isa sa kanila ay nakakita kay Asha gamit ang binoculars, at dahil sa takot na madiskubre, mabilis na kinuha ng dalaga ang kanyang mga gamit at nagtago sa isa sa mga silid. Ilang minuto lang, nilusob ng grupo ng mga pirata ang gusali at nagsimulang maghalughog, ngunit wala silang nakitang tao. Inakala nilang guni-guni lang iyon kaya umalis sila, at makalipas ang ilang sandali, nakalabas na rin si Asha mula sa kanyang pinagtataguan. Kinabukasan, nagpasya siyang palakasin ang seguridad sa pamamagitan ng pagpako ng mga tabla sa mga bintana at pagtatakip ng mga kurtina. Pagkatapos, sinilip niya kung may makukuhang kapaki-pakinabang sa baang lugar, at doon niya nakita ang isang batang babae na walang malay na lumulutang sa ibabaw ng kutsan. Inakala niyang patay na ito kaya binaliwala niya at nagtungo sa kusina, ngunit biglang may misteryosong anino na dumaan sa kanyang likuran. Lumingon ang dalaga upang makita kung sino iyon, ngunit wala siyang nakita at inisip na guni-guni lang. Subalit, nang siya'y tumalikod, lumitaw ang batang babae mula sa kutsan at tahimik na nakatingin sa kanya nang walang anumang reaksyon. Pagsapit ng gabi, pumunta si Asha sa banyo upang maghugas ng mukha, ngunit muli niyang naramdaman na may tao sa paligid. Tinapos niya ang paghuhugas at iniwan ang sabon sa lababo ng sadya upang magsilbing pain. Ilang sandali lang, kinuha ng batang babae ang sabon at agad na sinunggaban ni Asha ang kanyang kamay. Ngunit nagulat siya nang biglang gumanti ng malakas na suntok ang bata, dahilan upang bumagsak si Asha sa sahig at nakatakas ang bata. Natagpuan ng bata ang silid ni Asha at naghalughog hanggang sa makita ang isang ilaw na gawa sa bote. Gamit ito, naglibot siya sa gusali hanggang sa makarating sa isang pintuan sa dulo ng pasilyo na walang doorknob at may matinding amoy mula sa loob. Nagtaka siya kung ano ang nasa loob, ngunit agad na nagtago sa ibang silid bago siya abutan ni Asha. Pagsapit ng umaga, nagsimulang hanapin ng dalaga ang nanghimasok, na labis na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid na si Amy. Nagpasya si Asha na magluto ng pagkain para sa batang babae. Pagkagising nito, bumalik siya sa silid ni Asha at natagpuan ang isang maluwag na electrical outlet sa dingding. Nang alisin niya ito, nakita niya ang isang nakatagong sobre na may mga litrato ni na Asha at ng kanyang pamilya. Nakita ni Asha ang ginagawa ng bata at agad siyang humabol, ngunit nakatakas ito at iniwan ang mga litrato. Habang tinitingnan ang mga larawan kasama ang kanyang kapatid, naalala ni Asha ang gabing bumalik siya sa apartment upang ipagdiwang ang kaarawan ni Amy. Bagamat hinahangaan ng bata ang kanyang ate, palaging nakakaabala kay Asha ang masunurin at maayos na ugali ni Amy, lalo na't siya ay mas palaban at independente. Sa kaarawan ng kapatid, binigyan ni Asha si Amy ng denim jacket bilang regalo upang hindi na nito hiramin ang kanya nang walang paalam. Masaya si Amy sa regalo, ngunit nang dumating ang oras ng kanilang mga magulang,
binigyan nila siya ng kwintas na pag-aari ng kanilang yumaong lola. Nang makita ito, nainsulto si Asha dahil ayon sa tradisyon ng pamilya, dapat ipamana ang kwintas sa panganay na anak. Ngunit sagot ng kanilang ina, hindi naman pinapahalagahan ni Asha ang bagay na iyon kaya dapat manatili ito kay Amy, na lalo pang nagpulala ng tensyon sa kanilang pamilya. Lumipas ang isa pang araw, kumakain si Asha ng kanyang pagkain nang makakita siya ng karagdagang pakete ng instant noodles na dinala ng batang hindi pa rin niya kilala. Nagulat siya rito, at matapos maghanda ng almusal, umakyat siya sa tuktok ng gusali at iniwan ang isang palayok ng pagkain para sa bata. Ilang sandali lang, lumitaw ang bata at kumain ng noodles, habang hinamon siya ni Asha sa isang laro kung sino ang mas mabilis kumain. Magkasama silang kumain mula sa lata hanggang sa gumamit si Asha ng chopsticks. Kinuha ang isang bahagi ng noodles at itinapat ito sa kanyang ulo bago ibaba sa kanyang bibig. Sinubukan din ng bata ang parehong paraan, ngunit bumagsak ang noodles sa kanyang mukha, dahilan upang matawa silang dalawa. Lumipas ang ilang oras, pinatulog ni Asha ang bata sa kanyang silid, ngunit bigla itong nagsimulang umiyak. Tinanong siya ni Asha kung bakit, ngunit nagkunwari ang bata na wala lang iyon. Sinabi ng dalaga na sa mga unang araw matapos ang tsunami, palagi siyang umiiyak araw-araw, labis na nangungulila sa kanyang pamilya at hindi alam ang gagawin. Sagot ng bata, hiwalay din siya sa kanyang pamilya, ngunit balak niyang gumawa ng bangka upang hanapin ang kanyang mga magulang at makatakas mula roon. Sa wakas, ipinakilala ng bata ang sarili bilang Heihei at natulog ng sandali, habang si Asha ay masaya dahil sa wakas ay may kasama na siya. Pagsapit ng madaling araw, bumalik ang dalawa sa tuktok ng gusali nang makita ni Hei ang isang sticker na nakadikit sa doorknob. Inalis ng bata ang sticker, ngunit nang isara niya ang pinto, aksidenteng nalock silang dalawa sa labas. Natarante si Asha, ngunit mabilis na kumuha ang bata ng bakal na kawad at ginamit ito upang madaling mabuksan ang pinto. Nagulat si Asha sa galing ng bata, ngunit binalaan niya ito na kung gusto nilang magsama, kailangan nilang sundin ang ilang patakaran ng kaligtasan. Higit sa lahat, dapat iwasan ang paggawa ng ingay dahil maaaring makaakit ito ng mga manloloob na agad silang pagnanakawan. Nangako ang bata na susunod, at nagtungo si Asha sa kusina upang maghanda ng tanghalian, ngunit napansin niyang may nawawala sa mga nakaimbak na supplies. Hindi lang iyon, kundi napansin niyang nawawala rin ang kanyang kwintas at inisip na si Heihei ang kumuha nito. Naiinis, hinanap ni Asha ang bata, ngunit nakita niya mula sa bintana na bumalik ang mga pirata at umiikot sa binahang lugar. Agad na nagtungo si Asha kay Heihei, na abala sa pakikinig ng radyo, at mahigpit na sinabi sa kanya na manatiling tahimik. Sa kabutihang palad, hindi sila napansin ng mga pirata at umalis ang mga ito matapos nakawan ang iba pang nakaligtas sa mga gusali ng lungsod. Nang muling maging ligtas ang paligid, dinala ni Asha si Heihei sa banyo at pinaliguan siya. Tinanong ng bata kung balak din ba ni Asha na umalis at hanapin ang kanyang pamilya, ngunit sinabi ng dalaga na wala na ang kanyang pamilya at ang abandonadong gusali na iyon ang kanyang tahanan. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at tinanong ni Asha kung kinuha ba ni Heihei ang kanyang kwintas ng walang palm. Nainsulto ang bata sa tanong at umalis, nagkulong sa isa sa mga silid. Naramdaman ni Asha ang pagkakasala at agad siyang nagtungo upang kausapin ang bata at humingi ng tawad sa kanyang pagdududa. Lumabas si Hei sa pasilyo na may dala-dalang mga gamit sa basket at sinabi niyang gusto muna niyang mapag-isa. Nakita ni Asha na masama pa rin ang loob ng bata kaya bumalik siya sa tuktok ng gusali upang kumuha ng tubig para sa paglalaba. Ngunit pagdating niya roon, wala nang laman ang mga bote at agad niyang inisip na kinuha ni Hei ang tubig ng walang palm. Bumalik siya sa silid ng bata upang komprontahin ito, ngunit nagulat siya nang makita si Heihei na ginagamit ang tubig para maglaban ng mga damit. Sa eksenang iyon, muling naalala ni Asha ang kanyang kapatid na si Amy at ang gabing tumama ang tsunami sa Hong Kong. Ilang oras bago ang trahedya, nanunood si Asha ng balita sa telebisyon tungkol sa malalaking alon na tumatama sa mga karatig bansa. Ngunit sinabi ng kanyang ina na patayin na ang TV at sumama sa hapunan ng pamilya dahil kailangan nilang mag-usap. Nang magsama-sama sila sa mesa, inanunsyo ng mga magulang ni Asha na bibisita sila sa sementeryo upang magbigay galang sa puntod ng kanilang lola bilang taon-taong tradisyon. Ngunit sinabi ng dalaga na may iba na siyang plano at humiling na ipagpaliban ang pagbisita, gamit ang dahilan na kailangan niyang magtrabaho sa araw na iyon. Ngunit aksidenteng nabanggit ni Amy na pupunta si Asha sa isang party, kaya tinutusan siya ng ina na sumama sa pamilya. Tumanggi si Asha at umalis pa mula sa mesa, sinasabing sawa na siya sa kanyang pamilya at sa kulungan na tinatawag niyang tahanan. Sa galit, sinabi ng kanyang ina na maghanap na lang siya ng ibang pamilya,
at tinapos ni Asha ang usapan sa pagsasabing mananatili siya sa kanyang nobyo. Bumalik sa kasalukuyan, nakaramdam ng matinding pagkakasala si Asha sa paraan ng kanyang pakikitungo sa pamilya. Nang siya'y matulog, nagkaroon siya ng bangungot na bumabalik sa mga alaala ng nakaraan. Napansin ni Hae na masama ang panaginip ng dalaga kaya ginising niya ito, sinasabing hindi rin siya makatulog. Malapit ng magumaga, kaya nagpa siya si Asha na simulan na ang kanyang gawain at humingi ng tulong sa bata. Habang abala sila sa mga gawain, muling nakita ni Hae ang pintuan na walang doorknob at nagtanong kung ano ang nasa loob. Gayunpaman, umiwas si Asha sa tanong at sinabi lamang sa bata na huwag lumapit doon dahil napakalakas ng masamang amoy mula sa loob. Sumunod si Hae at tumulong kay Asha sa iba pang gawain habang nakikinig ng musika sa kanyang headphones. Ilang sandali lang, muling nakasagap ang radyo ng parehong broadcast tungkol sa isang grupo na nag-aalok ng tirahan at pagkain para sa mga nakaligtas sa tsunami. Agad na lumapit si Hae kay Asha upang pag-usapan ito, ngunit sinabi ng dalaga na walang kasiguraduhan kung totoo iyon at mas mabuting kalimutan na lang. Nainis ang bata at tinawag si Asha na duwag, ngunit gumanti ang dalaga at inakusahan siyang magnanakaw. Sa sandaling iyon, agad nagsisi si Asha sa kanyang sinabi, ngunit sumagot si Hae na hindi niya kinuha ang kwintas. Idinagdag pa ng bata na isa siyang mapait na tao, bago siya nagtungo sa kanyang silid, dahilan upang lalong mapaisip si Asha. Sa huli, nagpa siya si Asha na puntahan ang silid ng bata upang humingi ng tawad at doon niya nakita si Hae na gumagawa ng isang uri ng bolsa. Nang makita niyang determinado itong umalis, sinubukan ni Asha na kumbensihin siya na wala nang natitira sa labas at puro panganib lang ang naghihintay. Ngunit sagot ni Hae, marunong siyang ipagtanggol ang sarili, at ipinakita ang flare gun na natagpuan niya sa loob ng gusali. Nang makita ang sandata, agad itong kinuha ni Asha mula sa bata at sinabing hindi niya ito maaaring gamitin dahil ang ingay ay maaaring makaakit ng mga pirata. Sa huli, hinayaan niyang ipagpatuloy ni Hae ang paggawa ng bolsa, ngunit iginiit niyang mapanganib ang mundo at mas mabuting manatiling nakatago. Lumipas ang isa pang araw at narinig ni Asha ang tunog ng ulan sa labas. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, ginising niya si Hae at dinala sa tuktok ng gusali kung saan nakita nilang puno na ang mga timba. Dahil dito, nagkaroon sila ng bagong supply ng tubig at nagsimula silang magbuhos sa mga banga. Hinihiwalay ang malinis na tubig mula sa kailangang pakuluan. Bilang pagdiriwang, nagpa siya si Asha na magluto ng mas maraming instant noodles at magbukas ng delatang sausage. Nagpasalamat si Hae sa pagkain at nagpatuloy sa pagkolekta ng tubig bago ipagpatuloy ang paggawa ng kanyang bolsa. Nakita ni Asha ang matinding determinasyon ng bata kaya nagsimula siyang mag-isip kung ang patuloy na pagtatago ba talaga ang pinakamainam na paraan. Katulad ni Hae, gusto rin niyang magkaroon ng pagkakataon na muling makita ang kanyang pamilya, lalo na si Amy. Dahil dito, nagpa siya siyang tulungan ang bata. Ilang oras ang lumipas, natapos ni Hae ang paglilinis ng tubig at itinago ito sa mga bote nang tawagin siya ni Asha upang ipakita ang isang bagay. Magkasama silang pumunta sa isang binahang silid kung saan ipinakita ng dalaga ang balsang ginawa niya, na labis na ikinatuwa ni Hae. Ang ngiti ng bata ay muling nagpapaalala kay Asha sa kanyang kapatid at sa huling gabing magkasama sila. Matapos ang pagtatalo nila ng kanilang mga magulang, nagpa siya si Asha na umalis sa kanilang bahay, ngunit nagpumilit si Amy na sumama at inalok siyang tulungan maghanap ng taxi. Bago magpaalam, pinangakoan ni Amy ang kanyang ate na bibisitahin siya kinabukasan at sinabi niyang may iniwan siyang bagay sa loob ng kanyang denim jacket. Ngunit biglang may lalaking tumakbo sa kalsada at nabangga si Amy, dahilan upang magalit si Asha. Nang siya'y lumingon, nakita niyang paparating ang napakalaking alon, kaya tumakbo silang dalawa kasama ang ibang tao upang maghanap ng ligtas na lugar. Bumalik sa kasalukuyan, itinabi ni Asha ang alaala at tinulungan si Hae na mag-ipon ng mga gamit para sa kanilang paglalakbay. Pagsapit ng gabi, natagpuan ni Asha ang kanyang kwintas sa sahig at napansin niyang sira ang clasp. Doon niya nadiskubre na hindi kailanman ninakaw ni Hae ang kwintas, kaya't nilapitan niya ang bata at ibinigay ito bilang regalo, sabay pakiusap na ingatan niya ito. Kinabukasan, tinatapos na ng dalawa ang kanilang paghahanda para sa biyahe, ngunit aksidenteng naipit ang headphones ni Hae sa dingding ng pasilyo. Dahil dito, biglang tumunog ng malakas ang radyo at dali-dali nilang ibinalik ang headphones. Muling naging tahimik ang paligid, ngunit natakot si Asha na baka may nakarinig ng ingay at natunton na ang kanilang kinaroroonan. Para makasiguro, nagpa siya siyang ipagpaliban muna ang paglalakbay ng ilang araw at magbantay sa paligid upang matiyak na walang paparating. Ilang araw ang lumipas, patuloy na nagbabantay si Asha mula sa tuktok ng gusali, ngunit wala siyang nakikitang bakas ng mga pirata. Inakala niyang ligtas na ang lugar, kaya naghanda siya ng huling pagkain at nagdala ng kaunti para kay Hae.
Akala ng bata ay sumuko na si Asha sa plano ng paglalakbay, ngunit sinabi ng dalaga na aalis pa rin silang dalawa gamit ang bolsa. Habang kumukuha ng kanyang mga gamit, narinig ni Heihei ang isang tinig na nagsasabing may nakita silang tao sa loob ng gusali. Natakot ang bata at agad na lumapit kay Asha, na noon ay napansin na ang presensya ng mga pirata. Mabilis niyang dinala si Heihei sa ligtas na lugar at itinago sa isang sikretong daanan sa likod ng aparador. Tinawag siya ng bata na sumama, ngunit masyadong maliit ang espasyo. Sinabi ni Asha na hahanap siya ng ibang tagwan, ngunit ayaw ni Heihei na iwan siya. Ipinaliwanag ni Asha na hindi niya siya iiwan dahil binigyan siya ni Heihei ng mas malaking layunin sa buhay mula nang dumating ito. Sa huli, iniwan niya ang bata sa ligtas na tagwan at tumakbo patungo sa pintong walang hawakan sa dulo ng pasilyo. Ilang segundo lang, nagsimulang maghalughog ang mga pirata sa buong gusali at nanatiling tahimik si Asha sa loob ng mabahong apartment, na dating tahanan ng kanyang pamilya. Tinakpan niya ang ilong ng tela dahil sa matinding amoy, sapagkat naroon pa rin ang mga bangkay ng kanyang mga magulang. Lalong lumala ang sitwasyon nang ipagpatuloy ng mga pirata ang paghahanap hanggang sa isa sa kanila ay natagpuan ang pintong walang hawakan at sinipa ito. Dahil sa matinding amoy, nagsimulang masuka ang pirata ngunit nagpatuloy pa rin sa paghahanap. Nakakita siya ng tela sa ibabaw ng sofa, at nang alisin ito, natagpuan niya ang mga bangkay ng mga magulang ni Asha. Nagsimulang masuka ang pirata, gayon din si Asha, na pilit na pinipigilan ang sarili na huwag magpakita. Sa labas, patuloy ang grupo sa paghalughog hanggang sa isa sa kanila, isang binata na kasing edad ni Heihei, ay nakapansin ng kakaiba sa aparador. Lumapit ang pinuno ng grupo upang tingnan, at sa kasamaang palad, natagpuan nila si Heihei at Hinayla palabas mula sa aparador. Nang marinig ni Asha ang sigaw ng bata, muling bumalik sa kanyang alaala ang araw ng tsunami, nang magtangkang tumakas silang dalawa ni Amy mula sa napakalaking alon. Nagawang makabalik ng dalawa sa apartment, ngunit hindi nakasabay si Amy sa kanyang ate at napabitaw sa kanyang braso. Ngunit ipinagpatuloy niya ang pag-akyat sa hagdan, iniwan ang kanyang kapatid sa likuran. Sa gitna ng kaguluhan, nadula si Amy sa hagdan at natapakan ng ibang mga nakaligtas na nagmamadaling tumakbo upang makaligtas sa tubig na bumabaha sa gusali. Sa huli, nakarating si Asha sa tuktok ng gusali, ngunit wala na siyang nakitang bakas ng kapatid maliban sa kwintas na iniwan nito sa kanyang jacket. Naramdaman ni Asha ang matinding pagkakasala sa pag-abandona kay Amy at nanatili na lamang siya sa parehong gusali, araw-araw na nakikipag-survive. Matapos mabunyag ang buong katotohanan, patuloy na nagtago si Asha habang inutusan ng pinuno ng mga pirata si Heihei na alamin kung may iba pang tao roon. Sa huli, natagpuan ng mga pirata ang dalaga at nang subukan niyang tumakas, agad siyang pinabagsak ng grupo gamit ang malakas na hampas sa ulo. Ilang minuto ang lumipas, nagising si Asha na nakatali ang kanyang mga kamay ng lubid at hinihila ng isa sa mga pirata papunta sa bangka. Sinubukan niyang kumawala, ngunit lalo siyang hinayla ng lalaki at pilit na dinadala sa grupo. Bago pa siya tuluyang madala, nakakita si Asha ng CD na basag at ginamit ito upang saksakin ang kamay ng pirata. Sa galit, sinunggaban siya ng lalaki at itinulak sa tubig, gamit ang buong lakas upang patayin siya. Ngunit hindi niya inaasahan na hawak ni Asha ang flare gun ni Heihei, at nang walang pag-aalinlangan, binaril niya ang pirata, winasak ang mukha nito. Sa labas, narinig ng iba pang pirata ang sigaw ng kanilang kasamahan at agad na nagtungo upang tingnan ang nangyari, ngunit mabilis na nagtago si Asha sa loob ng gusali. Naghiwa-hiwalay ang grupo upang hanapin siya, at isa sa kanila ang nakarinig ng iyak ng babae sa isang silid. Pagpasok niya, nakita niya si Asha at sinubukan itong hulihin, ngunit ginamit ng dalaga ang lubid upang pabagsakin siya at tinapos gamit ang sunod-sunod na hampas sa ulo. Kinuha niya ang kutsilyo ng lalaki at nagpatuloy upang harapin ang natitirang grupo. Binuksan ni Asha ang radyo upang makaakit ng isa pang pirata, at nang mahulog ito sa bitag, agad niya itong sinaksak sa likod. Nagawa pa ring lumaban ang lalaki at nagkaroon sila ng matinding pagtutunggali, kung saan nakuha ng pirata ang upper hand at naipit si Asha sa mesa. Ngunit kinuha ni Asha ang kutsilyong nakabaon sa likod nito at sunod-sunod na sinaksak hanggang sa bumagsak itong wala ng buhay. Nagpatuloy ang labanan at nakatagpo si Asha ng isa pang pirata, isang babae na may takip sa mata. Nang walang pag-aalinlangan, kumuha siya ng mainit na tubig, ibinuhos sa babae, at ikinulong ito sa isang silid. Ipinukul niya ang kalan sa loob, dahilan upang magsimula itong masunog, at isa na namang miyembro ng grupo ang natapos. Tanging ang pinuno na lamang ang natira, at nang matagpuan siya ni Asha sa hagdan, agad niya itong sinugod gamit ang kutsilyo. Ngunit gumanti ang lalaki ng suntok at itinulak siya sa dingding. Halos maubusan na ng lakas si Asha nang mapansin niya ang isang ilaw sa itaas ng kanyang ulo. Sa huling pagsisikap, inalis niya ang ilaw at nagdilim ang buong pasilyo,
na nagbigay sa kanya ng kalamangan. Sinugod niya ang lalaki ng sunod-sunod na saksak, ngunit hindi pa tapos ang laban. Umatake ang isa pang pirata kay Asha gamit ang baril. Sa kasamaang palad para sa kanya, nilinlang siya ni Asha papunta sa tuktok ng gusali at ikinulong sa labas ang binata. Ngayon, isa na lang ang natitirang pirata na naghihintay sa labas ng bangka habang hawak si Heihei bilang bihag. Sinubukan siyang tamaan ni Asha gamit ang tirador ngunit nagmintes, at ang kanyang harpon ay tuluyang nahulog sa tubig. Lumapit ang pirata upang tingnan ang nangyari, ngunit sinamantala ni Heihei ang pagkakataon at tinangkang itulak siya sa tubig. Sa halip, nahila ng lalaki ang bata at sabay silang bumagsak, kasunod si Asha na tumalon agad upang tulungan si Heihei. Ilang sandali lang, lumubog ang pirata, ngunit biglang lumitaw ang nilalang mula sa dagat at nilamon siya ng buo sa isang kagat. Makalipas ang ilang sandali, nakalabas sina Heihei at Asha mula sa tubig at nagtungo sa bangka, tuluyan ng ligtas mula sa mga pirata. Ngayon na mayroon na silang totoong bangka, ipinagpatuloy nila ang plano ng pagtakas at natagpuan pa ang ilang supply na ninakaw ng mga pirata. Sa wakas, umalis sina Asha at Heihei mula sa binahang lungsod, umaasang makahanap ng ligtas na kanlungan at marahil, iba pang mga nakaligtas. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Iwan mo sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Alvin Perlas, Jezreel Pacifico, Linda Bencito, Mildred Lavisto, Rafi Desen, Dark Nero, Amy Bobier, Jessie from Batangas, J.N. Garcia from Bocaue, Bulacan, Cristori Pascual from Tagum City, at Ramjet Tragot from Teresa Rizal. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.